Assalamualaikum warahmatullah. Para po dun sa mga nagtatanong, ah, halimbawa po ako ay isang Muslim, nagtatrabaho ako sa isang opisina na kung saan mayroon pong nagbibigay ng mga Christmas bonus, may nagbibigay ng pagkain, may nagbigay po ng mga gamit na ito ay pangregalo. So siguro nararapat po na ito ay bigyan natin ng diin, linaw sa mga gustong malaman ito. Una dun sa mga nagtatanong, gantimpalaan kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil nakikita sa inyo ang pangitain na may pananampalataya kayo sa Islam. May takot tayo sa Allah na ano nga ba itong ginagawa natin, pwede natin tanggapin o hindi. So this is already one of the aspects that inshallah you have the sign of you have faith. Ayon sa mga pantas, nasagot na po nila ito. Ang Islam ay relihiyon na mayroon tayong maximum tolerance. Mayroon tayong dapat magandang pakikitungo sa mga tao. Sabi nila, pwede itong tanggapin. Ang kondisyon ay hindi ka makikilahok sa kanila, hindi ka makikipagdiriwang sa kanila, hindi mo sila babatiin. Halimbawa, may nagbigay sa'yo ng pagkain, alangan naman yung pagkain na yun, itapon mo, di ba? O di kaya isang bagay, sasabihin mo hindi namin yan tatanggapin. Ganon din sa Christmas bonus. Sino ba namang hindi dumagat sa Christmas bonus na nagtatrabaho ka sa gobyerno, meron silang binibigay half of your salary, hindi mo tatanggapin? Kung talaga naman kailangan ito, di ba? So ang punto rito ay hindi dahil ang Islam ay maluwag, minsan mahigpit din. Pero sa mga ganitong pagkakataon na hindi naman ito labas sa akida, sa Islam, hindi ka labas sa pananampalataya, so pwede itong tanggapin. Para ipakita natin na ang Islam at ang mga Muslim ay marunong makisama. Marunong makisama doon sa hangganan ng limitado na itinalaga ng Islam na pwede gawin, na hindi ka lalabas sa Islam. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kapanahunan, tumanggap siya ng hadiah, tumanggap siya ng bigay sa kanya ng isang Hudyo. So ang alam niya, ang mga Hudyo na ito ay meron silang mga gawaing mga riba, di ba? So bakit niya tinanggap yun? So ibig sabihin, pwede po natin tanggapin ito. Ang importante sa pagtanggap natin ay hindi tayo nakikilahok, hindi tayo nakikisama, hindi natin sila babatiin muli para hindi natin maipakita na kung anong ginagawa nila ay tayo ay sang-ayon. Pero yung pakisama sa mga ganong paraan ng Islam ay marunong makisama, malumanay sa mga ganong paraan na magandang pakikitungo at pag-uugali. Sana nabigyan ng linaw ang anumang katanungan patungkol dito, lalo-lalo na sa mga panahon na ngayon na oras na nang nagbibigayan ang mga Kristiyano na namibigay sa mga Muslim. So ano ang dapat natin panindigan? Ikaw, pwede mong tanggapin, pwede mo rin naman ay hindi mo tanggapin. Tama ba yung sinabi ko? Pwede mo tanggapin at pwedeng hindi mo rin tanggapin. Kung alam mo na tatanggapin mo para patuloy ang magandang pakikitungo sa kanila, magandang pakikipag-usap, ugnayan ninyo, pwede. Pero kung alam mo na pag hindi mo tinanggap, magkakaroon kayo ng hidwaan, samaan ng loob at ganon, so ang mas maganda ay tanggapin mo siya. At ipakita mo sa kanya na tinanggap mo for the sake of friendship at wala naman itong ugnayan na ikaw ay nakikiisa sa kanila. Hanggang sa muli, Assalamualaikum.